Sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon siya ng professional crisis noong nasa gabinete pa siya ng Marcos administration. Ang buwelta ng palasyo, hindi raw kasi marunong makinig ang bise. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Bukod sa pagiging vice-presidente, minsan ding naitalaga bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, si Vice President Sara Duterte. Sa pananatili sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, naharap daw si VP Sara sa tinawag niyang professional crisis. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Ayon kay VP Sara, wala raw direktiba ang Pangulo sa kanyang pamumuno. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't command. Ayon naman sa Malacanang, hindi talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa DepEd ay hindi utos ng Pangulo, gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Kumpiyansa naman si VP Sara Duterte na hindi siya madadawit sa isyu ng anomalya sa flood control project. Sa kabila yan ng pagkaladkad kay Senator Bongo sa katiwalian, binigyan din ni VP Sara Duterte wala siyang proyekto na may kinalaman sa DPWH. Wala raw flood control project sa Office of the Vice President at kahit sa DepEd kung saan dati siyang nagsilbing kalihim. Pero sinasabi ng Vice Presidente, susubukan ng administrasyon na iugnay siya sa issue lalo't nadadawit ang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bongo. Tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Sa gitna ng mga issue, itinanggi ng bise na may destabilization plot sa Pangulo. Duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.